Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang sariling bayan laban sa mga dayuhan? Masama bang maging boses para sa mga takot mga tuwiran? Masama bang ilantad ang mga katiwalian na nangyayari sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling lupa? Masyadong malaki ang ulo. 1,861, ika-11 ng Hunyo. Ako'y isinilang sa Calamba, Laguna sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi ng aking inang si Teodora. Itinuro sa akin ng aking ina ang alpabeto ng Ingles, Tagalog at Espanyol. Gayon din ang aming ama sa parehong wika. Mayroon akong nakakatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Pasiano. Noong nag-aaral siya sa kolehiyo, siya ay naging malapit kay Padre Burgos, isang praile na may lahing Espanyol at Pilipino. Mahal, kailangan nang pumasok at mag-aral ni Pepe sa paralan. Ngunit mahal, alam mo naman masakitin ating anak. Masasanay din ang kanyang katawan. Huwag kang mag-alala, papasamahan ko siya kay Pasiano. Pasiano, nais ka sanang ikaw ang bahala sa pag-aaral ng iyong kapatid. Masusunod po, tatang. Ako na pong bahala kay Pepe. Unang araw pa lang sa binyan ay nagsimula na agad ang aking klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Rizal, marunong ka bang magsalita sa wikang Ingles? Konti lang po. Eh, sa wikang Espanyol? Konti lang din po. Injo! Napakaliit mo na nga, late din ang utak mo! Injo, maliit ka na nga, maliit pa ang utak mo. Chonggo! Mas mabuti na maging chonggo kaysa maging bangus. Anong sabi mo? Mga tonto! Anong kaguluhan nito? Tigil yan! Si Jose po ang may masimuno! Ikaw ba, Jose, ha? Nung ako'y nag-aaral na, aking nasilayan at naranasan ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Mamamatay na lang ba ako na walang saysay? Diyos ko! Walang katarungan ng mundong ito. Padre, ako yung patawarin sa aking gagawin. Anak ko, pinapatawad na kita. Gawin mo na ang inuutos sa iyo. Sa murang edad ay aking nasaksihan ang kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kabilang na ang pagpatay sa 3 praile na pinagbibintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na magkasabwat raw sila ng kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula noon, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan sa mga Kastila. Pepe, hindi mo na maaaring gamitin ang apelyido sa merkado sapagkat lubang ang pangarap ito sa iyo. Nadadamay ka sa pagiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman po, kuya? Pinag-iinitan ng pamilya natin dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos, pati na ang pagtanggi ni Tatang sa pagtaas ng buwis na binigyang kahulugan. Simula ngayon, Rizal na ang iyong gamiting apelyido, kaya mag-aaral ka ng mabuti. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872,
Sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Dooy nagbabaka sakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Ikaw ay hindi namin pwedeng tanggapin dahil una, ikaw ay nahuli na sa araw ng rehistrasyon. Pangalawa, ikaw ay mukhang patpatin para sa iyong edad. Paumanin po, pero nakakasiguro po ako na magaling at matalinong bata itong si Jose. At nakakasiguro rin po ako na magdudulot siya ng magandang reputasyon para sa eskwelahang ito. At nararapat lang na makapasok siya sa eskwelahang ito. Dahil sa tulong ng pamangkin ni Padre Burgos na si Manuel, ako ay tuluyang nakapasok sa Ateneo. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na kaibigan ng aking kapatid na si Olympia. Siya ay si Binibining Segunda Katigbak. Magandang hapon, aking kapatid. Magandang hapon, Pepe. Anak na Paris ba? Nais ko lang na ikabisitahin. Siya nga pala, ito pa ng aking kaibigan, si Segunda. Magandang hapon, magandang binibini. Ikinagagalak ko, makilala ka, Pepe. Kinalaunan ay natapos din ang aming pag-ibigan sa kadahilan ng siya ay itinakda ng ikakasal sa kanyang kababatang si Manuel Luz. Nung ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, aking nakilala ang pangalawang nagpaliyab ng aking damdamin. Siya ay may katangi-tanging ganda, kaakit-akit at malindog na mga mata. Tinawag ko siyang Miss L sa kadahilan ng hindi ko rin siya lubusang kilala. Ngunit akin pa din siyang sinuyo at niligawan hanggang sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad ay hindi rin nagtagal. Isa din sa aking mga pag-ibig si Leonor Valenzuela. Matangkad at hindi maitatanggi ang kanyang natatanging ganda. Sinusulatan ko siya ng mga liham ng aking pag-ibig gamit ang hindi nakikitang tinta na natutunan ko sa kimika. Ngunit ang aming pag-ibig ay nagtapos din makalipas ang ilang buwan. Sa isang salo-salo naman sa aming tahanan ay nakilala ko ang babaeng bumihag sa aking puso sa kanyang unang mga sulyap. Siya ay si Binibining Leonor Rivera, anak ng aking tiyo Antonio Rivera. Nga pala, kumpadre. Nasaan si Pepe? Teka kumpadre, tatawagin ko. Sige. Pepe, halika nga dito. Nga pala, Pepe, papakilala ko sa iyo ang aking anak. Leonor! Pinapakilala ko pala sa iyo ang iyong pinsan, si Pepe. Ikinagagalaw kung makilala ka din. Minsan, hinihiling ko na lang kay Patsala na sana hindi tayo magpinsan. Ngunit, paano kung malaman nilang ating relasyon? Anong gagawin natin? Itatanan kita. Ngunit sa ngayon, tatawagin mo na kitang pianis upang hindi nila malaman. Ito'y ating hihil na kasunduan. Pumunta ka ng Europa upang mag-aral ng logistika at ipagpatuloy ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, may iwan ako dito upang bantayan at alagaan si Nanang at Tatang. Bakit akong kailangan pumunta doon? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw ang lubos na makinabang doon, Pepe. Hindi ako nagpasya nito. Papadalan ka na lang namin ng panggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Nanang at Tatang. Malalaman na lang nila pag nandoon ka na sa Espanya, Pepe. Ngunit, paano si Leonor? Ano ba't ang daming tanong? Sarili mo na lang ba ang iyong iniisip?
Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngunit ang aking puso'y nagmamahal sa iyo, Leonor. Sa bawat titik, sa bawat taludtod, narito ang aking pag-ibig. Leonor, kung hindi man tayo nagkakatugma, ang aking pag-ibig sa iyo ay mananatiling buhay, sapagkat ikaw ang aking unang pag-ibig. Naway, nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga isinusulat. Humahanga ako sa iyong katapangan. Ngunit, nalulungkot rin dahil batid kong magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ni Ina sa isang Ingles, bagamat hindi ko siya gusto ay nagsumamo itong tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan gaya ng matagal kong paghihintay sa'yo. Paalam, Pepe. Mapapakasal ako, pero mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Nagmamahal, Leonor. Ako ay naglakbay sa iba't ibang parte ng Europa at iba pang mga bansa at nakasalamuha ko na ang iba't ibang klase ng tao na may iba't ibang estado sa buhay. Sa bansa naman ng Japan ay nakilala ko si Osei-san na siyang nagturo sa akin ng lingwaheng Hapon at nagpaunawa sa akin ng kahulugan ng iba't ibang uri ng sining. Sa bansang London naman ay nakilala ko si Binibining Beckett na siya namang nagdagdag pa ng aking kaalaman tungkol sa sining. Ngunit sa mga panahong iyon, ako ay hindi pa lubusang nakalimot sa aking pag-ibig kay Leonor Rivera at si Binibining Beckett ay nililigawan ng aking kaibigang si Antonio Lugo. Hindi ito maaari dahil ikaw ay iniibig ng aking kaibigang si Luna. Ngunit, ikaw ay aking iniibig. Kaibigan, batid mong iniibig ko si Binibining Beckett. Huwag kang mag-alala, Luna. Walang sino mang babae ang makakasira ng ating pagkakaibigan. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagdanais ng reforma. At dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas, ngunit maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. Eto na ang araw na ako'y dinakip at hahatulan na. Ang mga dahilan, pagiging pinuno ng katipunan at paglaban sa kolonyalismo. Nilitis ako sa korte ng militar. Ang mga krimen na naisampa laban sa akin, rebelyon, sedisyon at pagtataksil sa hari. Hindi nagtagal, tuluyan na nga akong nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Anak, anong ginawa mo sa buhay mo? Mamamatay ako, nanang, na may dangal. Mamamatay ako para sa bayan. Ika-30 ng Disyembre, aking harapin ang kamatayan. Ang aking dugo ang magiging semento ng kalayaan sa Pilipinas. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunde! Konsumatong
Kulang man tayo sa mga sandata. Mas malakas man ang baril at mga kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Tayo ang magtatagumpay sa labang ito. Dahil tayo ay mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari sa lupang ito. Sa atin ang lupang ito. Gunitin ang mga sedula nyo. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Sumalungat sa alon kahit panulat lang. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga saloobin na pinubuhat habang lumulusong sa kumunoy at maiahon ng bayan na darang sa apoy. Aking ina, kumusta ka na? Sa'ki wag kang mag-alala. Kahit ako'y nawalay sa'yo, ang nais ko ay malaman mo na. Salamat dahil ikaw ang kauna-unahang kong guro sa napakaraming bagay na inyong itinuro sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid. Kahit madilim ang gabi ay kandila sa silid, tagadala ng liwanag pag ako'y nagbabasa. Ang nais ko lamang ay masagip ang iyong mga mata, na lamang kung ang karanasan